Good afternoon, good afternoon. Happy New Year! Happy New Year po sa inyong lahat at 2026 na. Pero ito pa rin po ang inyong mga kapangkat, kakwentuhan, kabarkada, kaibigan, katuwang, kakampi, lahat na dito po sa Inklinasyon. At natutuwa po kami sapagkat sa unang presentasyon natin ay titinan po natin, may makikwento sa atin mamaya ano bang aabangan sa Inklinasyon. At syempre ho, dahil naniniwala ang inklulasyon na isa sa pinakamahusay na instrumento na kung hahasain ng husto ng gobyerno ay ang Persons with Disability Affairs Platform. Kaya meron po tayong katuwang dito. And of course, yung isa sa mga federasyon ng Filipinos with Disabilities ay kabalikat din natin for this afternoon. Pero hindi pa tayo papayag na wala tayong co-host. Kaya andito po ang ating mahusay na advocate, magaling na trainer, si Karanil Sorongon. Good afternoon, sir, and Happy New Year! Magandang hapon, Teacher Ron, no? At sa Yes, lahat sir. ng ating sitwasyon, siyempre, no, yung ating tagapakinig, no, dito sa Pilipinas at sa Mm, ibang dako ng daigdig, dito lang yan. sa Intonasyon. Oo, alam mo, kinakabahan ako kasi akala ko ako lang ang broadcaster. Pero ngayong araw na to, ang isa sa mga panauhin natin ay matinding broadcaster. Nasa public affairs din, ha? At prime time ang kanyang oras, ha? So, alam natin na magiging masaya ang kwentuhan natin, Karanil. But before that, kumusta ang bagong taon mo? Kumusta ang Pasko? Siyempre, tayo ho ay umaasa na magiging mabuti yung ating kalagayan, no? At Mm-mm. ng buong bansa at ng buong Yeah. daigdig. So sana sa itong 2020, siyempre, sana aangat ang kalagayan ng sektor ng may kapansanan Oo. sa At Pilipinas. dahil dyan, gusto kong batiin ang National Council on Disability Affairs kasi ang agap nilang mag-post sa kanilang social media account. So kung sino man ang nag-handle niya ng social media account ninyo, very good. And siguro, again, congratulations sa National Council on Disability Affairs. Oh, baka gusto mo lang ipakilala, Karanil, ang ating mga panauhin. Please go ahead, sir. Okay, so magandang hapon ulit no sa ating mga viewers. So sabi nga kanina ni DJ Ronnie, no, may tatlo tayong panauhin no sa hapong ito. So yung pinakauna nating panauhin no ay si Sir Jobert Lago. Siya ang president ng League of PIDAW of the Philippines Incorporated at siya din ang PIDAW head ng Roa City. Magandang hapon, Sir Jobert. Hi, Jobert. Sir, magandang hapon po sa mga kasamahan po Yun. natin dito ngayon. At very grateful na may pagkakataon tayo makasama kayo muli no ngayong 2026 at Six. ito yung pagkakataon na yung mga importanteng impormasyon na pwede tayong ibigay sa mga kasama natin at sa mga partners natin ngayong hapon para po sa programa ng inklinasyon dito sa buong Pilipinas. We're very grateful and thankful. Magandang hapon po sa lahat. Thank you, Robert. Karanil. Ang ganda ng Ganda ng boses, boses, no? Teacher Ron. Na-insecure ako, Parehong-pareho sa'yo. grabe. Hindi, mas maganda yung boses niya, sir. Wag mo po. So yung Oo. ating pangalawang panauhin, no? Oo. Siya ang head ng National Secretariat ng Philippine National Federation of Persons with Disabilities Incorporated. Galing siya sa Tacloban, Leyte. So let's Mm. welcome Sir Philip Ting. Good afternoon, Sir Philip. Hi, Philip. Good Good afternoon afternoon. po. Good Oh, Chinese afternoon. ka ba? Chinese ka? Yeah. Kong Hei Fat Choi. Hindi pa, no? Hindi pa pwedeng, hindi pa It's too pwedeng early for magganon. that, I think. It's too early. O sige, Kong Hei Tikoy na lang para mas masarap, di ba? Thank you for coming, Philip, and we're hoping to have this very good discussion. Karanil? Okay, at ang siyempre, ang sariling atin, no? Uy. Ang Yeah. lead, no, convener ng Philippine Coalition of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and at the same time, siya din yung Persons with Disability Affairs Head ng probinsya ng Pangasinan. Good Yun. afternoon, Miss Jen. Hi, Miss Jennifer. Happy New Year.
Happy New Year, everyone! Thank you, Sir Ranil. Thank you, DJ Ron. And good Oo. afternoon po sa lahat po ng nanonood via FB Live dito po lang sa Inclination. Hoping Oo, for the best this 2026. thank you, Miss Jennifer. So, simulan na natin, Karanil. Oo, Siyempre, marami na nag-aabang sa atin, DJ. yeah, okay. So siguro, Miss Jennifer, 2026 na sa inklusyon, ano? At siguro siguro bago natin makapulong itong ating mga panauhin ngayon na magbibigay din naman ng kanilang mga perspective. Yung inklusyon muna, ano ang sa tingin mo ang dalawa o tatlong pinaka magandang nangyari sa inklusyon ngayon 2025 at dahil sabihin ko na rin na hanggang sa ngayon sa social media ang inklinasyon pa rin ang isa sa pinaka matibay at ika nga'y moog ng tinig ng taong may kapansanan. Ano ang mga masasabi mo, isa o dalawang achievement na tumatak sa iyo dito para sa inklinasyon, ma'am? Siguro po, DJ Ron, yung the fact that magsi 6 years na tayo this Mhm. 2026. Wow! Isang 6 years, Grabe, ang mag tanda 6 na years namin, na Jobert. tayo. isa po Congratulations! talagang matibay na manifestation yun na maganda po ang programang Incunasyon. So, sa lahat po ng mga online broadcast na nasimulan during the pandemic, masasabi ko po na itong Incunasyon po yung talaga namang namamayagpag. So, Mhm. nagsimula po ang grupo ng Incunasyon na binubuo po ng members po ng Philippine Coalition ng CRPD, and that time po nangangapa pa po kami at talagang voluntaryo lamang po ang aming pong pagganap dito sa Inclination, pero now po very proud po masasabi po ng Team Inclination na kami po ay nakapagkalap ng mga partners po natin na siyang sumusuporta po para po masustain or may pagpatuloy po itong Inclination. Isa rin po Mhm. siguro sa highlights ng Inclusion ay ang pagkakaroon po ng mga segments. Nadagdagan po ang segments ng Inclination. Dati po kasi ay 1.5 hour ang Inclination at ngayon po ay naging 1 hour na lang siya. Pero siksik-liglig at umaapaw naman po yung mga impormasyon na ating pong ibinabahagi po sa sektor po ng mga taong may kapansanan. So nagkaroon Yun. po tayo ng yung una po dyan, yung Ronda Cuidao, at meron din po tayong Inklo Balita, meron din po tayong Art Your Service, at yung ating pong e-senyas. Kung gusto niyo pong mapanood ang mga segments na yan, patuloy lamang po kayong tumutok dito po sa Inclination every Wednesdays po, 3 o'clock again. Or siguro, Mhm. sabihin din natin, Miss Jen, na lahat ng episode natin ay may ilang paaralan na sa Pilipinas at maging sa ibang bansa na gumagamit ng ilang episodes natin para gawin nilang reference sa kanilang ginagawang pag-aaral sa issue ng persons with disabilities, no? Information hub, kumbaga, DJ Ron. Ito po yung Oo, so nagiging para reference po ng ating mga researchers po pagdating po sa usaping disability. Para kay Jobert at kay Philip, pwede niyong balikan ang episode ng Inklinasyon sa YouTube. May YouTube page ang Inklinasyon. So, kung ano yung mga na-miss. Ano ba yung mga sinabi ni Ronel Del Rio daw sa akin? Pwede niyong balikan yan. Pwede niyong tingnan, ano? Pwede niyong balik-balikan kung ano ang mga ganong. So, ito man talaga ang isang layunin natin, Miss Jen, di ba, sa Inklinasyon na tuloy-tuloy na maging in boses, no, magsatinig ng Tama, DJ Ron. hinaing at papuri ng ating sektor sa ating nasa pamahalaan at ganoon din naman vice versa. At tayo pare-pareho nasa gobyerno, lalo na si Jobert, ikaw, ako, hindi naman ibig sabihin na tayo ay masasagkaan ng ganong limit at wala namang limitasyon talaga dahil mismo ang Civil Service Commission ay nagsasabi na tayo ay maging daluyan ng katotohanan at tunay na public service. Tama Okay. ba dyan, Wow, DJ? daluyan, daluyan Daluyan, ng di ba? katotohanan. Daluyan ng Vessel. makatotohanan ng public service. At ito si Jobert, Miss Jennifer, ay ginagawa yung gano'n, ano? Si Jobert. Jobert, ikaw naman, parehong tanong. Ano sa palagay mo ang dalawang pinaka narating ng mga PIDAW officers sa buong Pilipinas? Isa o dalawang masasabi mong maningning at nagbigay kulay sa panunungkulan ng mga PIDAW officers nitong 2025?
Yes, sir, Ronel, Sir Ronel, ano, malaking Mm. bagay po para sa mga persons with disability. At the Mm. same time, sa mga PIDAW natin na mayroong office na kaakbay ang mga kababayan natin na tumutulong at nag-guide at nagtatrabaho para sa sektor mula sa Persons with Disability Affairs Office. At nakita na mismo ng gobyerno at ng mga local officials kung gaano kaimportante yung PIDAW sa mga local government unit, Sir Ranil and Sir Rodney. In a scale of 1 to 10, gaano na kalapot ang pagtanggap ng nasa pamahalaan ng ating mga LGUs lalo na. Kasi natatawa ako doon sa, minsan sa HR namin nung araw. Sabi niya, bago ko pumasok, sabi niya, kasi dapat ganito po yung salary grade. Nako, wala yan ika niya sa local. Anong wala sa local? Ang PIDAW nga'y ginawa para sa local. Anong sasabihin mong wala sa local? Lalo wala yan sa national, di ba? Anyway, gaano na sa inyong pagtutuos, no? In a scale of 1 to 10, nasaan na ang mga PIDAW officers sa sistema ng paggugobyerno sa local governments na kinabibilangan ninyo? Okay, ano, Jobert being the president. Oo. sa tingin ko, sir, mula na ni-organize po natin yung League of PIDAW of the Philippines, ano, I think Eh, mga wag na muna sa league, wag na muna sa League of PIDAW. Doon tayo sa sa mismong PIDAW, no? kinabibilangan nyo. Oh. Okay. For me, no, mga 5 to 6% pa lang, ano, marami pa tayong problema na dapat tugunan. At sa yung problema namin, ano, yung mga local government, alam nila na kung gaano ka-importante. The problem is yung salary at saka compensation ng mga personnel or mga heads na particularly sa mga fourth class at saka third class municipalities na parang designated, pero may mga PIDAW pero designated yung mga posisyon nila sa mga local government units. Oh, Yan, I think mga 5% pa lang tayo. Right. Bago ko, 5, thank you for that. rate 1 to 10 is 5, I think. Thank you for being candid about it, Jobert. Pangalawang, related to that, bago ko tanungin si Philip, no? Gaano na katanggap ng ating pinakamahirap na hadlang, MSPS, CSWDOs, ang PIDAW sa kinabibilangan mong sirkulo. For example, let's zero in on your area. Gaano na kayo ka-good vibes ng inyong CS, PS at MSWDOs? Wow, good Sa- vibes. Good vibes, yeah. Good Yes, for us in the province of Capiz and in the 60 municipalities, I think malaki na 7% na o 7 is a rate of 7 na out of 10, sir, no? Problem lang is ang yung opening of positions. Maganda yung pinagsamahan na ngayon ng PIDAW at saka mga designated PIDAW to the local government heads like budget office, human resource, MSWDO or CSWDO in our community, Sir Ronel. Thank you. Bago ko ibigay kay Karanil, thank you, Jobert. Baka si Karanil may mga follow-up dyan. But kay Philip, so that all of you will be heard, no? Philip, sa federasyon, isa kayo sa mga federasyon ng ating bansa. Hindi ko ikakaila, Philip, na hindi ako pumapayag doon sa nasabi niyong kayo ang but hindi yun ang pulong natin. Ang pulong natin ngayon is ang inyong grupo sapagkat kayo ang nagpaunlak sa inklinasyon. Ano ang dalawang pinakamagandang masasabi mong nagawa ng inyong grupo sa ngayong 2025, sir? Go ahead, please. Okay. Dalawa. Top 2. Opo. Tingin ko, I think it's going to be yung advocacy namin sa Kongreso at sa Senado tungkol sa DSA, Disability Support Allowance, tsaka yung Reform NCDA na bill which was originally filed by Congressman Garcia, pero ngayon may bagong version si Congressman Suwan. So yun ang I think top of my mind, no? The second one would be may mga ginawa kami to help out monitor sa
sa implementation ng UNCRPD, Mm-mm. yung may campaign kami na ginawa laban sa advertising ng employment opportunity sa Hotel 101, which was considered anti-persons with disability, no? Pero hindi mo naman pwede masabing top of the mind sa accomplishments for the year. Okay. Well, basically yun, yung advocacy in Congress would do. Oo. Isang tanong lang, sir, bago ko bigay kay Karanil. Gaano katanggap, sa palagay mo, in a scale of 1 to 10 uli, gaano katanggap na ng gobyernong Pilipino ang UNCRPD at tingin mo bilang outsider, paano ito isinasabuhay ng gobyerno natin? UNCRPD, well, ganito, mukhang may aspects naman ng UNCRPD na nasa loob ng batas natin, which is the Magna Carta, no? Magna Carta of Rights of Persons with Disabilities. So, in a sense, we are implementing the whole convention. Convention, okay. Pero may mga areas lang na Hmm. tingin namin doon kami nag-empathy with yung Human Rights Secretariat, Mm. kay Yusek, Katura. yes, ito sa Tura. Mm. May mga aspects lang doon na hindi pa na-fill in yung gaps. So may mga aspeto pa na feeling nila Katura okay na, sa amin hindi pa, kulang pa. So mga Okay. ganon. Okay, very good. Thank you. Karanil, it's your turn, sir. Maganda, no? Maganda ngayong hapon, no? Kasi may duty bearers tayo, no? Ng mga Yes, yes, bisita at yes. meron din mga rights holder tayo na bisita, no? Kung okay lang sa iyo, DJ, no? Sir Opo. Philip, no? Actually magkasama kami ni DJ, no? At saka ni Abner, nabigyan ng pagkakataon, no, na mag-training, no, on the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities sa Geneva. No, at pagbalik namin dito, syempre yung grupo namin, no, yung nanguna, no, para bigyan din ng pagkakataon ng iba na lalo nila mas maintindihan, no, ang UN Convention, no, on the Rights of Persons with Disabilities, actually hanggang sa ngayon, no. Kunting background lang yun, DJ, if Go ahead you po. won't Yes, sir. mind. Go ahead, sir. No problem. Yeah. So actually, no, kay Sir Jovert, no, ang tatanong ko, ilan na ngayon, no, ang ating functional na PIDAW? Yes, sir. And As you and also and said, Stan, Jobert, before you answer, ano sa iyo uh, ang functional PIDAW? Bago mo sagutin yung ilan na ba yung functional, ano muna sa iyo sa sarili mo, sa pamunuan ninyo ngayon sa liga, ano ang functional PIDAW para sa inyo? Go ahead, please. yung functional PIDAW is Ah. yung mayroon talagang Persons with Disability Affairs Officer na appointed, no, sa posisyon talaga na kung saan yung sinusunod natin yung Republic Act 10070, establishments ng Persons with Disability Affairs Office with the funding and position sa Okay. buong Pilipinas. Okay. And sa tanong kanina kung Karanil, ilang porsyento na, I think mga 30% pa lang as of this time, no, ang mga local governments na mayroong ganun. At saka some of them, ang masaklap dito is some of them are hindi pa salary grade 18 or 22, they are only salary grade 10 or salary grade 15 ang mga ginawang in charge ng Persons with Disability Affairs Office. Okay, Mayroon din natin, I think yes po.
lagi yung binabanggit yung salary grade. Wala akong problema dyan. Pero Mm. karapat dapat ba namang swelduhan? Yung mga sinasabi mong salary grade 18, karapat dapat ba, ready ba ang mga naitalagang Persons with Disability Affairs Officer na makipagpingkian ng pagbibigay ng tamang karapatan sa sektor. Ay kasi sabi tayo ng Yes, sabi sir. salary grade 10, salary grade 15, ready ba ang mga PIDA If officers? what is mandated by law is Oo. sana yung officer talaga, right? 'Di ba? Yeah. Kasi officer yung trabaho mo eh. You Yeah. are functioning and nagtatrabaho ka na sa opisina para sa sektor. The problem Mm. is Oo. Oo. may mga positions na ang kaya lang ng local government na gawin is for officer 1, 'di ba? Which is salary 10 or salary 11. 12. Oo. Ah. Yes. The Mm. problem is, mayroong mga persons with disability affairs officer na inappoint talaga sa posisyon na yan, pero hindi sila mga persons with disability. Some of them are may mga ibang courses, ibang just for the accommodation. Hindi talaga yung persons with disability na kaupo. So ano ang ginagawa ng grupo ninyo para maipaalam sa mga LGU executives na mukhang hindi yata Uy, like it is not serving the like purpose? like dito sa atin ito yung ginagawa natin sa Ah, kung pwede naglalabi po tayo na kung pwede priority natin yung mga persons with disability, yung mga kasama natin para mabigyan sila ng trabaho. They are qualified, the strive na makakuha ng kurso upang ah, makapagtrabaho ng tama at saka compensated na mas maganda. Pero as of this time wala tayong magawa kasi may autonomy ang local government unit, no? Kaya nag-ano lang tayo, sagawa tayo ng parang request na kung pwede. Pero just to do the operation normally at makatulong sa sektor, wala tayong magawa sa kanila sa local chief executives. What is important, may i-designate sila na dinesignate ko. personnel, regular personnel para makapag-trabaho kasi ang hinahanap natin accountability to eh. Once na Mm, officer ka, accountability. If mm, you are doing this job na a contract of service or parang job orders, walang accountability. What will happen next pag mag-change yung administration? Yan yung mga nakikita nating problema as of this time, Walang Sir continuity Rodrigo. pati, Kamo. Yes po, Oo. accountability talaga. Oo. Thank you po. Karanil? DJ, follow-up question ako kay Sir Chubert. Sir Chubert, kasama ba doon sa sinabi mo na functionality na merong dapat programa, no? Mm. Ang mga PIDAW na offices? Yes po. Kasama po yun kasi nasa annual investment plan po natin yan na what will be the best programs, the effective programs for our sector na magiging maramdaman ng sektor ng mga kasama natin nandun sa mga barangay na nabigyan sila ng pansin sa kanilang mga pangangailangan, sir. Okay. Thank you. So, Dijeron, itanong ko rin to kay Kay Sir Philip, Philip, no? Sir please, Philip, please. no? Oh, sir. Oo. Sir Philip, mga ilan na, no, yung primary organization na members ninyo? At yung mga primary members ba ninyo, naramdaman ba nila ang programa, no, ng Persons with Disability Affairs Offices sa kanilang lugar? Sir Philip, naka-mute po kayo. Sir Philip, naka-mute kayo. Sorry. Okay. Basically, ang federation kasi is representative for the whole country. So, right now we have 17 regional representatives, dapat 17 posts for our board of trustees. So, of that 13 yata or 14 are filled kasi wala yung we're still waiting for DSWD to tell us kung sino yung representative ng Davao, ng Zamboanga, ng BARM, tsaka
ng Central Mindanao. So, pero the rest of the country meron. Ngayon, If ang I may, before you continue, Philip, if I may, bakit DSWD ang magsasabi kung sinong representative nung sinabi mong area? At ba't kayo umaasa sa DSWD? Akala ko you have foundation in the grassroots, sir. Hindi, no. Kasi nga, 'di ba, being a national federation, ah parang we're asking the DSWD Opo. for inputs kung sino normally kasi it's usually DSWD that witnesses the election of officers sa baba. So they would know Tama. better kung sino yung na-elect as president ng federation nila. Right now kasi the Philippine laws do not specify na may national formation like ours. So, ang nangyayari, ang ang law natin is basically only for those sa lower than the region. Like for example, 'di ba, RA 10070 basically requires na all local governments should have a PDAO Mm. or a focal person. So, Mm. ganun yun. So, ibig sabihin, lahat ng mga LGUs nire-request, inihikayat na magkaroon ng sariling federation nila. So, Tama. what we're trying to do at the national is put all these things together para may magkaroon ng representation. Ngayon, right now, all the provinces except the last four, no? Yung BARM, yung Central Min, yung Davao, tsaka yung Zamboanga, ang merong representation. May mga regional presidents po sila, and a lot of it are basically affirmed by the SWD. Pero remember, this is not hindi sila binigay ng DSWD to us. Parang inelect sila ng mga lower federation nila, and then sinubmit lang yung pangalan sa amin. So ilan daw po, sabi ni Karanil, ang miyembro niyong mga organisasyon sa ngayon? Right now we have taka. More or less, sir. Sir, kahit na po hindi eksakto, Sir Philip. More or less, ilan po ang inyong miyembro? We have 14 regions. Okay. Depende kasi yung constitution kasi namin basically calls for considers all the persons with disabilities as nominal members. So the entire range of persons with disabilities across the spectrum are classified as members ng PNF-PWD. Yes, sir. That is because of our nature as the national federation. Pero specifically, ang active lang doon would be around probably 1,000 or so. Probably 1,000 or so. Pero these Alright, are Miss- all officers yes. lang. Thank you, Sir Philip. Miss Jennifer, as the lead convener of the UNCRPD, no, as one of your hats na you are wearing, you are the lead convener of the UN Philippine Coalition on UN's or Philippine Disability Rights Watch, whatever is the name. Ano ang impression mo dito sa ganitong uri ng paglago ng mga organisasyon ng ating Pilipinong may kapansanan? Well, DJ Ron, wala namang specific na batas na naglilimit para sa bawat person with disability. Kung bubuo po Na. sila ng grupo para Okay. para po sa empowerment ng sektor. Ang nakakamanghalang din dito ay kumbaga nga, 'di ba yung tinatawag nating cross disability, iba-iba. But then at the lens of other people and other what they call this, mga partner agencies din na and even the funders, parang nagkakaroon ng division
nagkakaroon ng pagkakawatak-watak kasi iba-iba nga yung organisasyon. But then, for me as the convener of the coalition, naniniwala ako na iisa naman yung layunin natin. And that Mhm. is, to strengthen our advocacy, for our Mhm. organization to become a vessel of, to raise our voices. So, siguro yun, dun na lang po tayo tumingin sa commonality na yun na iisa yung layunin natin. That is to empower the person with disabilities. All And right. for the National Fed, I think, they were able to maximize din po yung na-organize ng bawat RCDA, I mean the regional offices of the DSWD, because at the regional level, it's the DSWD whom nag-oversee doon sa mga regional na organizations. Actually, may mga, I believe, if correct me Sir Philip if I'm wrong, may mga regional organizations pa rin na hindi pa siya federated actually. It's still an association. So there's still a lot more to work on the ground kasi parang nauna sa regional level and province, municipal, but then sa barangay level, yun po siguro yung isa sa malaking challenge din sa bawat mga Organization. federations. Tingnan ninyo Karanil, correct me if I'm wrong sir, kayo mas senior sa akin dito eh. Ibig sabihin, ito organizational development pa lang ang pulong, marami na tayong mga issues, no? Pero bago ko ibigay sa iyo, Karanil, maikli lang, Sir Jobert, sa ganitong sitwasyon na para bang nakaasa pa rin ang sektor sa galaw ng DSWD, gaya namang sa baba, sinasabi natin ng ibang mga Persons with Disability Affairs Officer na isa raw sa hadlang ng kanilang operasyon ay yung relasyon, no, sa PSWD, CS at MS, at sinasabi mo naman na sa pagtatasa Yes. ninyo nasa 5% na. So papaano ito pag tatagupin? How will PDAW officers harmonize this trend na towards the benefits of more Filipinos with disabilities? Yes, sir. No, actually, balikan po natin yung organization ng Persons with Disability, yung mga Mm. federation, hand in hand Mm. with the Persons with Disability Affairs Office in Mm. every municipality and cities para Mm. magiging Mm. matagumpay yung mga plans and programs and implementation natin sa mga local government. And Yes. so sinasabi natin yung ang sinabi ko na kanina yung 5% na sinabi ko yung sinabi ko kanina is doon sa tamang may mga positions talaga. Pero yung lahat ng mga local government units, I think out of 1,700 LGUs, no, sa data natin ngayon, ano, lahat Mm. na 1,000 o almost 1,500 may mga designated na mga PDAW in charge, no, sa mga bawat munisipyo. Kasi ano to lumago to, sir, no, dahil Oo, sa oo, oo. SGLT na programs Yeah. evaluation, kaya nakapag ano na yung mga na-remind na, at saka na-empower na yung mga local government units at saka mga MSWD at saka DILG mismo dun sa mga MLGO natin na magbigay or maglagay ng Nai-empower. tao Ay, Jobert, hindi nai-empower o oo. napipilitan? Joke lang, joke lang. Sige, go Wala na ahead, yun, Robert. na-empower na kasi Sige. mandated, Yeah. mandated sa Oo. SGLG. Yeah. Kaya Hindi. Kaya Kaya kita DJ, kaya kita gumagalaw na. kaya kita biniro, yeah. Jobert, Maganda kasi doon sa mga ah, doon sa mga sinasabi no ni Sir ano, Jobert at saka maganda ni si Philip. Very good, Sir very good. Philip, no, Mm-mm. yung mga challenges no na Yeah, yeah. dinaanan nila. Yeah, Okay, so correct yun. Oo. sige, second dyan na tanong, no, DJ, mga Sige, go ahead. ka-inflow, no, Mm-mm. for 2026, no, ano ba ang inyong pinaplano? Ano ba yung maaasahan no ng ating mga stakeholders, no, ng Matapos mga pagdaanan yung sinabi rights ninyo mga holders, no, challenges. yung mga rights holders, no, sa Oo. PIDAW at saka sa National Federation? I think DJ, yan yung Mm. gustong-gustong marinig, no, ng ating mga viewers sa ngayon. Ano ba yung plano ninyo, no, O para sa bago sektor? sagot bago sagutin ni Jobert yan saka ni Philip. Tutuwa ako at sila ay candid sa kanilang mga sagot, no. Mm. Wala akong napakinig na and then tama 'yon. Having said all those challenges, organizational development, salary grade,
What now in 2026? Paano nyo ngayon pag-iisahin ang tila baga masalimuot pa rin landas ng ating sektor sa inyong mga lugar? Jobert, as the president of the league. Sure, ano, sa League of Persons with Disability Affairs of the Philippines, na yung plans and direction for 2026 ng grupo is we'll be conducting the fourth Inclusive Governance National Conference, I think in the middle of the year, and we have also to conduct the face-to-face quarterly meeting kasi wala kaming face-to-face quarterly meeting in all regional representatives sa buong Pilipinas, ano? And nakikita din namin yung problema na yun. May mga areas what the federation said a while ago. May mga areas din kami na may mga League of PIDAW organization, pero may mga areas na hindi tayo very active, ano? May mga areas tayo na parang sa 5 o 6 na probinsya, parang 3 lang yung active. So kaya hindi masyado, may nahihirapan tayo sa implementation ng program. At yung target focus natin for partnership sa mga regions, mga RCDA natin, yung sa DSW dito kasi sila yung may mandate dito, for the organizing the federation, para magiging official pa talaga yung representation ng federation at saka ng League of PIDAW sa RCDA natin, no? Kasi may mga organizations na na-organize siya, ngunit very weak ang organizations natin. And then we have also the plans for the continued partnership with the NCDA, the SWD, and other non-government organizations. Kasi sa non-government organizations, doon maraming tulong, maraming mga programas, training, at the same time, maraming opportunities na pwedeng mabigay sa mga kasamahan natin sa sektor ng persons with disabilities, sir. Okay, Philip, sa babahagi naman ng inyong DJ federasyon. Yes, please. Ron, bago tayo Oo. pupunta kay Sir Philip. Go, Sir go, go. Jubert, pwede kaya, Pwede kaya mabigyan nyo, ng plano nyo, for 2026 ang inklunasyon? Pwede Yes, sir. kaya? Open kaya kami sa organization kasi bago pa lang kami. I'm very sorry. We're only just a couple of years at nag-uumpisa po kami sa interim na organization para lang mataguyod itong sektor na to at mabigyan ng sapat na impormasyon, edukasyon at encouragement ng mga local government unit at mga League of Persons with Disability Affairs officers natin na magiging productive sa kanya-kanyang mga areas, Sir Ronel at saka Sir Thank you, Ronel. Sir Jubert, Kaya kundala sa Oo, tama inklunasyon yun. yung Tama yun, Dahil Jobert, unatin, sir. dahil kumbaga tamang-tama pala yung dating ko, bago rin ako, bago rin tayong lahat. So, a very good opportunity, virgin territory for learning. Very good yan. Okay, Philip, sa bahagi naman sir ng federasyon, ano ang aasahan ng mga miyembro ninyo for 2026? Nakamute ka Sir yan. Philip, nakamute po kayo. Oo. Sorry. Yeah, go ahead, sir. Anong Okay. aasahan ng mga miyembro ninyo sa 2026? We're basically constrained about what we want to do for 2026 kasi hanggang ngayon hindi pa na-approve ang General Program of Action. We will be approving that this coming February 23 to 27. There's going to be a National General Assembly. I think it's going to be in Tagaytay, pero there's a possibility na baka i-hold din yun sa Manila. But so far sa ngayon, it was Tagaytay that won the bid The bid. to host Mm. the event, no? Dapat last year, pero it was postponed to this coming February 23 to 27. Mm. So, but at that time, saka lang namin ma-approvean ang General Program of Action for 2026. Pero, that said, may mga existing committees na already working. Functioning. Already working on several projects. So like for example, yung CLEI, yung Committee on Legislative and Executive Issuances is now focusing on 3 critical legislations, yung DSA,
yung DSA, Disability Support Allowance, Right. yung Reform NCDA, at saka yung lifelong validity, lifetime validity ng ID ng persons with disability ID, no? Lifetime Kasi sa validity. ngayon, 'di ba, every 5 years magre-renew. 3 years actually. Oh. 5 years na ngayon. 5 years na. na ngayon, Oh, 5 alam years. ko 5 years. Oh. So that's one, no? Then you have ang CM namin, Committee on Membership, also focuses on membership development. So yun, ang plano is to increase the number of, to fully mabuo na yung board, no? Which means kailangan na namin mabigyan ng representation yung apat na regions na wala pa. Teka muna, Ah, sir. Bago ka matuloy, bakit nyo gusto ng lifetime ID? ha? Bakit nyo gusto? Mabilis lang, maikli lang, sir. Hindi man, gusto ko lang marinig. Bakit nyo gusto ang lifetime ID? Well, actually, no, it's a mobility issue. Kasi karamihan naman sa mga PWDs, no, it would be Hmm. better na hindi na kailangan bumalik pa every after 5 years. Dahil? Kailangan bumalik pa to the office tapos magre-renew. O, paano kung patay ka na? But we're basically putting in safeguards, no? We're saying na dapat klarado na may visible long-term disability ang mabibigyan. So meron pa rin mga aspects doon na talagang like for example, yung mga short-term disabilities will definitely still have renewable aspects. Magre-renew pa rin Okay. talaga sila. Pero Okay. yung mga long term, pwedeng i-dispense na yon. Sige. It Yung would DJ, mga also apparent lessen kamo. it Sige, would also Karen. lessen the workload ng mga PDAOs kasi a portion of their work hindi na magre-renew, Okay. di ba? Yeah. Karanil, you're saying? Maganda to, no? May audience participation tayo, no? Ay, This good. afternoon, Sige. DJ Oo, Ron. oo. Sige, sige, sige. Galing Oo. to kay galing to sa actually former PDAO din to si Ma'am Cora Clarin, no? Hi, From Cora. Happy Cordova, New no? Year. Sa Yes. Oh, Cebu. kilala ko yan. Ma'am Oh. Okay, Cora. ito yung tanong niya, Oh, no? Para tanong, daw tanong. kay Sir Philip, no? At kay Sir Juvert. How would you resolve the issue of some local government units sa province, sa cities, in municipalities, no? Sa federation, nga sila na ang presidente ng federation, sila Sila pa din rin ang ang PDAO head. PDAO. Oh, Jobert. Okay. Ano yun? Paano yun? So, Ikaw ba'y ganun din? uh, Hindi, joke lang. okay, Yan paano yung- yan? actually- Especially this coming 2026 kasi Oo. noong nakaraan malaking issue yan. Okay, sige. Oh, Jobert, Ilan go, na yung Jobert. DJ? Opo. Ma'am Cora, maraming salamat kay Mother Cora. Thank you so much. No? Maganda to kasi yung problema na yan, matagal na yung problema ngayon. At least nakikita nyo rin, no, mayroong mga PDAO head na Federation President, which is walang check and balance doon. Kaya in my possession, ang pinag-usapan namin sa organization doon sa League of PDAO na kung pwede for delicadeza na dapat mag-back out ka na. You must have to prefer if you're now the PDAO, ibigay mo rin sa mga miyembro o sa mga bagong grupo na magiging Federation President para may check and balance tayo. At saka makausad yung organization pag isa lang yung trabaho mo, at saka hindi mo control ang lahat kasi kung tingnan mo, ikaw yung mag-propose, ikaw din mag-implement. Correct. Yung Teka federation muna, ng- karugtong niyan, Jobert, sa inventaryo mo as President of the League, ilan ang, let's be realistic here, ilan ang PDAO officer na Federation President din? So far sa inventaryo ninyo? Ay, marami, marami pang mga LGU, kahit sa mga regional representative natin, na mga PDAO rep, mayroon din dyan na Federation President pa rin. So, kaya gusto namin, Sa amin. hindi ko lang,
Marami pa Oh, ang Sa amin, yung sa amin five Five. yata na member ng board namin Oo. are both PDAOs and at the same time regional Yan. presidents. So, isa yan sa abangan ng ating sektor sa kay Sir Philip at sa Sir Jobert. At tingin ko, si Sir Philip volunteer ng information. Si Sir Jobert umaamin na at least majority or a good number of PDAO officers are also Federation President. Tama yung sa'yo, Sir Jobert. Pero Go lang, ahead. Please go ahead. just as a caveat. Hindi kami sa federation, we do not say hindi siya pinagbabawal siya kasi by law hindi naman siya talaga pinagbabawal. Our constitution also does not provide any hindrance for PDAOs to become federation presidents and federation presidents to become PDAOs. Pero pwedeng sususugan ko lang yung sinabi ni Sir Jobert na for delicadeza purposes, mas maganda yung mag-give up na lang ng isa. Basically, with the idea din kasi yun na ang sektor mismo hindi nauubusan ng leaders. Ang nauubos lang yung opportunities. Kasi Agree. Sinasakop ng existing leadership yung mga opportunities, lahat ng opportunities to become to strengthen leadership capacities ng mga nasa baba. So Okay. that's the reason why hindi umuusad ang organization. Amen to that, Sir Jobert, Sir Philip. Pero sabi ni Director Ina, 8 minuto na lang daw tayo. So, Miss Jennifer, ang inklunasyon naman bilang tinig ng sektor, ano naman ang aasahan namin sa inklunasyon ngayon 2026? Very quickly, go ahead, ma'am. Ayan, abangan nyo po this 2026. Marami po tayong may dadagdag, hopefully, na mga segments pa po. Kakaiba, unique, and we're hoping for more partnerships. And naglalabi na kami, Sir Jobert and Sir Philip. Baka Oo. pwede namin kayong maging Oo. ka-partner. Pwede Oo. niyong maging social media arm ang inklusyon. Yes. So since Yes, isa naman po yung ating layunin, mga sir, baka po pwede po Oo tayong nga, join na magkaroon kayo. ng Inclination now na, memorandum of sir. agreement. Para Yan. po, Yun para po. sa inyong mga activities, pwede po nating i-promote ito dito. Mr. Pero President, kahit naman po as- walang oh. memorandum of agreement, Hindi, dapat libreng-libre po ang meron, Mr. pagpo-promote President, as niyo your dito. brand new member, I second the motion. Yes po. Thank you po. Thank you. Po, para mas binding Diba? po yung ating pong relationship. Hindi kasi Sa alam mga mo, inklusyon, abangan nyo po this year, mga kaaba-abang, mga fresh po na mga topics about persons with disabilities. And abangan din po ninyo ang, na hopefully ay magkaroon po kami ng marami pang volunteers. So it's a call also to all of you, for those who wanted to be part of Inclunasyon, just email us, inclunasyon@gmail.com. Kung Hindi. gusto nyo pong maging part ng ating pong programa na ito. And at the Dahil same time, teka muna, Miss yes. Jennifer, dahil ikaw ang proponent, ang aming request sa iyo, isulat mo yan kay Mr. President Jobert, and Mr. Jobert will act accordingly. Pwede ka namang presidente ang kapulong, gayan lang. Hindi pa, susulat ng formal kami, Sir Jobert. Opo. At the same no time po, problem. ang ASEAN Disability Forum Conference for 2026 Yan, ay gaganipin yan. po dito po sa Pilipinas. At Sali mo naman kami malugod dyan, po no? namin ibinabahagi sa inyo ng Inclunasyon po ay magiging parte ng social media arm ng big event na ito dito po sa Pilipinas. So Okay. thank you, Sir TJ. Thank you, Sir Ragnar. Thank you. Sir Jobert, ang aming lambing talaga. Yung halimbawa for this week, 'di ba? All about Mindanao. Another week all about Bisaya. This week all about NCR. Yung ganun ba para masaturate natin yung mga balita at sana i-encourage magkaroon ka ng isang circular, sir, na parang issuance na encouraging people to watch or listen all the media practitioners with disabilities, di ba? Particularly Inclunasyon and your program. Isali mo naman yung programa mo siyempre para naman masaya tayo, di ba? Di ba? Yes po, sir.
Sige. Oo, maganda yun, sir. Malaking bagay yun. May venue tayo for information drive at saka information na makakasali yung mga kasama natin sa ibang organizations. Kasi maniwala ka sa experience ko, sir. Ito lang dahil sa programa ko sa radyo, nagbukas ang pintuan ng oportunidad ng mga Batanggenyong may kapansanan. Yan. Kasi Tama. nakikinig sa atin ang politiko. Nakikinig sa atin ang mga department heads. So, Yes. pagsamantalahan natin to, sir. Ikaw pa, ang ganda ng boses mo, sir. Ako nga naiinlabas eh. Ganda ng boses mo. Grabe ka talaga. Okay, Karanil, go ahead, sir. Meron pa daw tayong 8 minutes. Okay. Siguro, Oo. Teacher Ron, no? Ano natin, no, ng mensahe, no, Yan. yung ating panauhin, no, Yung sa tatlo natin, hapong oo. ito. Kasi Mm-mm. bagong-bago eh. Oo. It's a start for all of us, no, nitong 2026. So, siguro yung mga mensahe nila, unahin natin siyempre si Sir Philip. Sir Philip, ano yung mensahe mo, no, sa sektor ng may kapansanan at sa ating gobyerno? Sir Philip. Naka-mute kayo, Sir Philip. Nagmamalboro to, promise. Sir Philip, naka-mute kayo. Mute na ulit. Yan. Yeah, okay na, okay na. Okay. Ganito na lang. We're basically inihikayat natin na yung buong sektor should work together. Mhm. This year is going to be a good year for all of us. So kailangan magkaisa at magtrabaho tayong lahat. Isama mo na yung yung sa gobyerno along with sabi nga kanina yung nagkaroon nga ng flood Flood control control, project. racket. Dito sa amin sa Tacloban nag-flooding pa lang. Just a day ago nag-flooding pa lang. So dumating ang flood so walang control. So yun ang sinasabi ko na Mm. sana instead of talking about it, let's work Tama. magtrabaho lahat, including government, including the Congress and Senate. O, Mm. diba? Para mabigyan tayong ng mas magandang taon this year. Tama. Thank you, Sir Philip. At the best sa federasyon ninyo ngayong 2026. At umaasa kami na makukumpleto na ang inyong mga lupo ng tagapagpaganap o mga board of directors. And balitaan mo kami, sir, every week kung gusto mo magpadala ka ng news release at sigurado ako babasahin yan sa Inklo Balita. Ha, Sir Philip? Okay. Alright, Kuya Jobert, your message as the president of the League of PIDAO of the Philippines. Hindi ko pa ako ini-welcome sa roster, kaya baka ayaw mo sa akin. Ano ba yan? Open, sir, na welcome ka talaga. Sir, anyway, in behalf po Go ng, ahead, sir. ano, Go ng, ahead. in behalf of the League of the Persons with Disability of the Philippines, I'd like to thank Sir Ronel and Sir Raniel. Likewise to Ma'am Jennifer Garcia. Ma'am Jennifer, salamat sa pag-invite na a message away. Ako ay open eh. Basta may tiempo lang. Thank And you, sir. also, I'd like to thank you. Alam niyo, Sir Ronel, Sir Raniel, malaking tulong ni Ma'am Jennifer sa third convention namin, ano, sa aking pamumuno. Malaking naitulong ni Ma'am Jennifer Garcia. Oo, magaling sa talaga League of yan si PIDAO Jennifer. Organization. Yes po. Kaya tinatanaw ko yung malaking bagay na tulong niya. And I'd like to request everyone sa government, sa sektor ng persons with disability at saka sa mga federations, magtulong-tulong tayo, ano, at sa same time collaboration to, kasi hindi namin kaya to sa League of PIDAO na kahit sa mga areas natin, sa mga munisipyo at city, kung walang collaboration mula sa mga sektor, kasi kailangan natin yung isang direksyon para mabigyan ng tamang suporta at saka serbisyo ang makasama natin ng mga persons with disability. Again, sa inklinasyon, maraming salamat po sa oras na binigay po sa amin sa League of Persons with Disability Affairs of the Philippines para makabahagi kami ng aming mga plans and programs for this year 2026. Maraming salamat po at magandang hapon.
Yun, Karanil, may ronda daw ba tayo sa General Santos? Let's go to General Santos. Karanil, Yeah, go oo. ahead, Yan, please. yan, maganda yun. Kondapi daw. Oh, wag kang aalis ha, walang aalis, kayong dalawa. Okay. Oo, sige, medyo ano daw, next week daw, next week. Anyway, Karanil, siguro bago yung ating mga final words, habang ano, baka pwedeng ipasok ba natin yung sponsors o anong bang gusto ni Direk? Pag nagpaalam na tayo, o dito Yeah. na sa Yeah. sponsors. Pero DJ, no, DJ, Oo, bago tayo, no, sige, ipasok sige. niya ating mga sponsors, Mm. batiin muna natin, no, yung may mga kaarawan Ay, happy dito sa birthday, Direk inklusyon, no. Ina. Yan. At Happy saka kay birthday, JM, get well Direk! soon. Oo, JM. JM, Yeah. get well soon. Oh. Bawal lang magkasakit. Kumain ka na lang ng siopaw dyan kung nasan ka man nandun. Ayun, Okay. 'di ba? And of course, lahat ng mga PIDAW officers sa buong Pilipinas na ini-encourage ng Pangulo natin na tayo tumutok sa mga programa na ang nag-host ay persons with disabilities at malamang sa hindi ay tatalakayin niya ng issue natin at makiparticipate tayo, no? Sapagkat hindi rin naman ho ganoong kadali ang maglunsad ng programa, pero si Rolando Dumaulaw for example sa Gensan, no, ay namamayagpag sa TV at radyo. Ito si Kuya Jobert nasa Rojas, nasa Capiz, di ba? At meron pa tayong mga ibang meron pa tayong mga ibang mga kasamahan na may kapansanan na nasa media. Kaya sana isipin ni Pangulo yung ating mungkahi na bahagi ng magiging convention for 2026. And of course, gusto rin nating pasalamatan ang inklusyon, hangad natin ng mas mahaba pang pagsasatinig natin ng mga issues ng persons with disabilities. Dahil yung mga grupo. Karanil, anong nasa screen mo? Bakit may nasa screen ka dyan? Yeah. Okay. DJ, punta tayo, no, sa pagpapasalamat sa ating mga sponsors. Sige nga. Go ahead. Okay, so Go ahead, Karanil. pasalamatan natin, no, yung ating mga sponsors na walang sawang sumusuporta sa atin, no. Siyempre, no, ang CBN Global Philippines, no, ang coalition, ang INET, no, yung Norphil na patuloy pa rin sumusuporta sa Of atin, course. ang CISO, at siyempre ang Philippine Partnership on Children with Disabilities, no, ang Liliani Funds, Deafblind Support Philippines. Sa iyo to, DJ, Philippine Mm. Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired. The Provincial Government of Batangas, sa iyo pa rin to. Yeah. Persons with Disability Affairs Office, Pangasinan, kay Miss Jen ito. Regional Association of Women with Disabilities ng Region 1. The Mabinin Movement at ang ASEAN Enabling Master Plan Master Plan. 2025 Coalition. So maraming salamat sa ating mga sponsors. DJ? Yeah, at alam po ninyo, iyan ho ang patunay na talaga ngayong 2026 maraming magbabago at dapat po talaga naman itong 12 buwan ay gamitin natin ang tama ng maayos ng lubos para po sa mas ikasusulong ng ating sektor. At natutuwa po ako sa ating dalawang mga panauhin, puro mga tapat at hindi po mga nagsusugarcoat ng mga bagay-bagay. Importante yun eh. Kasi ngayong 2026 ha, tama na yung plastic. Iwanan na natin sa 2025 yon, and let's be open and DJ, but dapat real respectful, talk na tayo. respectful. Real talk na tayo. Respectful real talk meron tayo sa 2026 para mas masaya tayo, di ba? At nang pakinggan din tayo ng iba't ibang mga sektor. At ang Persons with Disability Affairs po ay isang napakagandang tungtungan ng ating mga kabataang may kapansanan. So hindi lang ho yung mga may edad ng leaders na ayaw bumitaw sa posisyon, pero ito po yung mga kabataan na papalit sa atin, no? Papalit sa amin ni Sir Philip, ni Ma'am Jen, ni Kuya Jobert. Ipaghanda ho natin ang kanilang wag ho tayong pumayag na ganito pa rin ang mamanahin ng ating mga kabataang may kapansanan sa ating mga matatanda na wala tayong masyadong ginagawang tama. But yung mga tama, palakasin natin yung tama at ika ngayon sa ganon ay pare-pareho pong
umangat kahit gaano kakaunti, basta ang importante, umaangat ang sektor. Yan po ang aming episode sa hapong ito at sa ngalan po ni Cara Neil Sorongon. Magpapasalamat po kami sa ating tatlong magigiting na panauhin na nagbigay ng panahon sa inklunasyon. At lagi po namin sinasabi, inklunasyon, inklusyon, now Now na! Thank you. God bless. Ay, photo ops daw po. Photo of na, Sir Jobber.